Mega love shout out. Good evening mga absat. Pakinggan naman natin si Attorney Dean Santa Maria mga absat. Ito via Zoom. Nakasama natin ngayong hapon si Attorney Mel Santa Maria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon, Attorney Mel. Magandang hapon sa iyo, Maan, at sa iyong mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay-buhay lahat. Happy Independence Day. Araw ng kalayaan. Yes, oo. Pero nga, kahit malaya tayo at chill lang dapat, ay, alam mo na. Alam na this. Parang kailangan mong tumingin sa pali-paligid dahil nga sa Senado may banta at mataas yung seguridad na pinaiiral ngayon ng ating kapulisan, mga law enforcement agencies. Attorney Mel, anong basa mo dyan? Oo nga parang kasi masyadong, yun lang ang alam natin, mga banta. Pero syempre, kung ang banta ay sa isang gusali ng gobyerno, kamukha ng Senado at halimbawa sa Malacanang, ay talagang dapat doble ingat yan. Kasi whether ano lang yun, parang matunog na haka-haka o kaya suspicion, doble ingat pa rin yan. Kasi it's better to be safe than to be sorry, ika nga, di ba, Maan? Oo. Yeah, at ang House Prosecution Panel ay hiniling nga yung sa otoridad na higpitan, Attorney Mel, yung pagbabantay sa loob at labas ng Senado. Kasi mga evidence, di ba, dinala na rin doon. Di ba? Ng impeachment case at napipintungang pre-trial, no? Impeachment trial sa June 18. Pero yun nga, Attorney Mel, lumabas kasi yung balita na sinasabi, closed door. Kumbaga, mga kakabsat, shout out sa ating viewers nga masat. 49 pa lang yung like natin. Baka naman, like po tayo mabsat. Wala pong bayad yan. Salamat. Good evening. Hindi bukas sa publiko, hindi papayagan sa media. Anong ibig sabihin nito? Bakit ganito, Attorney Mel? Well, sapagkat Maan, madami talagang mga ebidensya doon. Tinitignan ko pa lang yung mga listahan ng ebidensya, talagang palagay ko kahon-kahon, at saka baka hindi rin maintindihan ng mga nanonood o mga audience diyan, at pati na rin siyempre may mga palit-palitan diyan ng argumento patungkol sa admissibility ng evidence, sapagkat nga ang punto ng isang pre-trial ay para walang sorpresa na gagawin ang bawat panig. Ilalatag na nila lahat-lahat ng mga ebidensya nila, kahit na isang page na affidavit, lilistan nila lahat ng mga witnesses nila at baka mag-reserve pa sila sa ilang mga witnesses na pwede pa nilang tawagin. At sabi rin nga doon sa alituntunin na kung merong maselang na witnesses na medyo ang kanyang seguridad ay hindi magagarantiya o ibig sabihin dapat mahigpit ang seguridad, pwede mo nang hindi identify, kaya lang dapat pupunta pa rin doon basta tinawag na siya. So madami talaga ang mga ebidensya ng prosecution, pati na siguro ng depensa. Kaya kung tutusin, baka yung mga nanonood rin hindi rin naiintindihan ang nangyayari o kaya magsawa rin sila sapagkat ang gagawin pa, mamarkahan pa yon bawat isa. At kung merong ilang mga punto sa isang dokumento, isa-submark pa rin yun. So madami talaga mangyayari. Baka abutin sila ng isang araw dito. So parang technical lang. Kumbaga, wala ka mapupulot kasi nga, sabi mo, submission yan ng mga evidence, siguro pangalan ng mga testigo. So sa mga karaniwan, sa previous experience natin sa impeachment, talagang karaniwang kalakaran to. Hindi pa siya formal na paglilitis, pre-trial pa lang. So wala talaga, walang media, wala makapag-cover. Walang media. At saka dito, tatanungin na ng bawat panig kung ano ang pwede nilang aminin. Kung ano ang pwede nilang i-admit para hindi na magpalabas ng ebidensya. Halimbawa, pwedeng sabihin na admitin na natin na halimbawa si Vice President Sara Vice Mayor ng mga yugtong ito o na election ng ganito
o na naging department secretary siya ng mga ganitong araw mula dito hanggang noon. So yung mga bagay na yon, maaaring sabihin nila sa pre-trial, iyan, huwag na nating i-presenta ng ebidensya o certificate yan. Aminin na natin ngayon, i-put on record na para mabawasan ang pagpepresenta ng ebidensya. Kasi ang punto rin dito para mapaikli yung proceedings na mangyayari. Kung meron ng mga aminin na, iyon, halimbawa rin, papakita ng prosecution, itong video to, whether you admit it or not, do you admit that it exists? Yung existence lang. Sasabihin ng kabila, it exists lang pero hindi yung veracity ng content yan. So, as to its existence, pwede nang ilatag yun, hindi na itatanggapin na lang. So, madaming pwedeng gawin para paikliin ang proceedings. Oo. Attorney Mel, June 18 yan, no? Yung sinasabing pre-trial. Paano yung presiding officer? Dapat ba meron na nun? Kasi di ba may House Senate Resolution number, I think, 48 ba yun? Kung di ako nagkakamali. Yun nga, na parang binabago na pwedeng i-elect. Kumbaga, pwedeng piliin yung pwedeng maging presiding officer. Parang ito ba yung impeachment manager na tinatawag? No? Na hindi matik na Senate President. Attorney Mel. Meron nga ganung bagong resolution pero hindi pa ata publish yan. Kaya dapat i-determine pa nila yan on June 18 o bago mag-June 18. Pero tama ka, may mga complication to. Kasi kung igigiit ni Senator Alan Peter Cayetano, siya pa ang Senate President. At igigiit rin ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na siya ang acting Senate President. Baka magkaroon pa ng debate diyan, no? Debate diyan kung sino talaga ang mamumuno at magpe-preside. Pero kung meron namang majority diyan, pwede na nilang piliin. Consensus na lang, piliin ayon sa bagong alituntunin nila na hindi pa ata napapublish pero kung i-approve nila bagong alituntunin na ito na lang, halimbawa si Senator Kiko Pangilinan o si Senator Marcoleta, siya na lang mag-preside. Pwede naman yon sapagkat ayon sa ating Korte Suprema, ang mga alituntunin na ginawa ng Senado ay pwede nilang i-waive o i-modify depende sa mga pagkakataon na nangyayari. Yan. Pero magkakadebate dyan siguro a little bit. Sinabi na ng House Prosecution Panel, no, na may 10 na silang private lawyers na tutulong sa kanila, no, habang nililitis itong kasong impeachment ng Vice Presidente. Nakita niyo naman yung line-up? So, powerhouse? Nakita ko na, iba dyan, mga kakilala ko pa nga. At isa pa, no, handa na sila at wag nating kalimutan na ang mismong House of Representatives, pati itong mga managers ng prosecution, ang sinabi nila, ang kanilang nire-recognize na legitimate na liderato, si acting Senate President Gatchalian. So, because of that, hawak na nila ang majority ngayon, baka nga mas maging smooth rin ang palakad this coming June 18. Pero handa na sila. Siguro handa na rin yung kabilang panig ng mga depensa. Kaya titignan natin. Yan. So, ano rin yan? Parang yung sa regular court, Attorney Mel, magpe-present ang prosecution and then ang defense. Ganun po ba yun? Oo. Sasabihin, unahin ng Senate President, yung presiding officer, prosecution, ilatag nyo ng ebidensya nyo at ilista nyo na ang mga saksi na ipapaupiin nyo sa proceeding at kung meron kayong mamarkahan na dokumento, markahan nyo na ngayon at kung meron kayong sinasabing maselang na isang testigo, sige iligay mo na lang muna diyan pero i-reserve mo at ganoon rin sa kabila. Maglista na kayo ng inyong mga saksi, ilatag nyo na ang mga ebidensya noon. Pagkatapos sasabihin pa ng presiding officer, meron ba kayong mga punto na pwede nang hindi pagtalunan, na pwede nyo nang i-accept para hindi na natin presentang ebidensya? O
magmumungkahi ang prosecution at defendant. Siguro sasabihin ng defendant, amin na pong ina-admit na si Sara Duterte ay hinirang na vice mayor nitong mga araw na to, naging Secretary of Education nitong mga araw na to at natapos ng ganyan, at naging Vice President nitong araw na to at natapos ng ganyan. Amin pong ina-admit na yan. Ito naman kabila, magtatanong pa rin, ito ba mga video, admitin nyo. So, yun, ang tawag doon, admissions and discoveries, no, na pwedeng pagkasunduan para hindi na humaba ang proceeding. Oo. Yeah. Oo. Attorney Mel, may mga nagtatanong, ang ating mga senator judges, paano masisigurong patas sila, no, sa kanilang pagtingin? Alam naman natin mga politiko at kitang-kita yung kanilang partisanship. Yes. Kitang-kitang Oo nga, kulay. iyan ang magiging talagang pasanin ng mga jurors na senador, no? Dapat sila ay mag-decide ayon sa ebidensyang nakikita nila. Baka kasi tama ka, Maan, sa presentasyon ng ebidensya. Halimbawa, naglatag ang prosecution ng isang evidence. Pwedeng sabihin ng kabila, ay tumututol kami dyan. Kasi hindi naman niya naka-attach dun sa mga dokumento na pinakita doon sa House of Representatives. Halimbawa, ilalatag yung ito ang box na hindi pa bukas na ITR. Sasabihin siguro ng kabila, tututol kami dyan. Hindi naman pinresent yan doon sa mababang kapulungan. So, madaming ganon. At nakasalalay ang resolution dyan doon sa mga jurors, doon sa mga senators natin. Papayagan ba nila o hindi? Diyan, majority decision ulit. So talagang dapat meron silang a little bit na pag-uunawa sa paglalatag at presentasyon ng ebidensya. Kaya challenge yun sa kanila. Challenge talaga yun sa kanila, Maan. Isang inosenteng tanong ng ating kababayan, Attorney Mel, yung 16, no, nakailangang boto para sa impeachment, no, ng vice presidente. Siguro sinasama nila yung pwede yung quorum. Pwede bang ibaba raw yung sa 16 din ulit? Hindi So, pwedeng dahil yun ibaba ay yan. nasa konstitusyon. Ito, Maan, ito ang istorya dito. Diba minsan maaring magkasakit ang isang senador o maaring na-traffic o maaring hindi nakadalo sa hearing. Pero for as long as there is a quorum, which is kung ngayon bibilangin natin na 12, as long as there is a quorum, pwedeng umusad ang hearing. Kaya lang ang problema, Maan, 16 pa rin ang pwedeng mag-convict. So ibig sabihin, kahit na 12 lang ang umattend, hanggang matapos ang proceeding, pero hindi mo maa-attain yung 16 na boto para mag-convict, acquitted pa rin. Ganyang kahigpit yung konstitusyon natin. Alright, abangers tayo, Attorney Mel Santa Maria. Maraming salamat sa iyo. Siya po ang former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Maraming salamat ulit at happy weekend. Maraming salamat sa iyo, Maan. Happy weekend sa iyo. Thank you. Salamat, Professor Attorney at Dean Santa Maria. Ayan Diyos ko po, Rudy. O siya, mag-last topic tayo, Mabsat, no? Kasi sa totoo lang, pangatlong live na natin to sa araw na to. Paldo na tayo sa live natin. Okay na tayo, Mabsat, no? So, na lang tayo. Last topic po tayo, Mabsat, no? Puntahan natin tong si Senator. Sinong senator yan? Alam niyo na kung sino.